Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng inyong mga subscriber na palaging nakaabang at sumusuporta sa inyong channel. Sumulat po ako sa inyo para magbahagi ng aking karanasan. Taong 1998, 10 taong gulang pa lang ako noon nang mangyari ang isang trahedya sa baryo namin. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar kung saan po ito nangyari. Pero yung lugar po namin ay napapalibutan dati ng luntian at mapunong mga kabundukan. Pero ang paraisong yun ay unti-unting pinatay ng kasakiman dahil sa talamak na iligal na laging. At nung manalasa ang isang napakalakas na bagyo, doon na naningil ang kalikasan. Nagkaroon ng landslide sa baryo namin. Sobrang sakit, Sir Blair, nang nangyaring yun sa amin. Marami ang namatay at natabunan. Maraming tao ang nagtatanong kung nasan daw ba ang Diyos. Nanlamig ang pananampalataya ng marami. Dahil marami ang tumalikod sa kanilang pananampalataya, doon naman nagpista ang dilim. Nagsimulang manahan ang mga masasamang nilalang sa lugar namin. Nasabi ko po ito dahil ang kambal kong si Tantan ay bukas na bukas ang third eye. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Magsisimula ang kwento ko, Sir Blair, nung araw na bumalik kami sa aming baryo. 1 linggo pa lang ang nakalipas matapos ang trahedya. At kasagsagan po noon ng mga rescue at retrieval operations ng mga otoridad. Ako po si Yunjun at ito ang aking kwento. Umalingaw-ngaw ang boses ng ground commander sa lugar kung saan naguhukay ang mga rescuers at pulis. Kasunod nito ay ang paghinto kagad ng dambuhalang bako. Nakita na siya! Ha? Sino? Ano nakita? Pilit kong sinilip ang ibaba mula sa kinatatayuan naming 3 ni Tantan at ni Tatay sa gilid ng kalsada. Diyos ko! Huwag naman sana! Dahan-dahang itinaas ng 4 na rescuer ang isang maliit na katawan mula sa hukay. Puno ng putik ang buong katawan niya, pero nakilala ko yung suot niyang damit, yung ternong t-shirt at short na may drawing na robot. Nanlaki ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Diyos ko! Si Buknoy! Akmang hahakbang ako pababa, pero mabilis akong hinarangan ni Tantan. Niyakap niya ako ng maigpit at pilit na tinatakpan ang mga mata ko gamit ang palad niya. Huwag mo nang tignan, Jun! Huwag mo nang tignan! Hindi, bitiwan mo ako! Si Buknoy yun eh! Nakita ko yung paborito niyang damit! Tantan, si Buknoy yun, di ba? Hindi na sumagot ang kapatid ko. Niyakap na lang niya ako ng maigpit. Umiyak siya nung binitiwan niya ako. Doon ko nakita na inilalagay na sa itim na body bag ang katawan ng best friend ko. Doon ako tuluyang napaiyak. Tama na, Junjun. Tigilan mo na ang pag-iyak, anak. Wala na tayong magagawa. Mas mainam na rin na nakita na ang katawan niya. Mabibigyan siya ng maayos na libing. Pero tay, wala na siya eh. Wala na akong best friend. Patay na. Huminahon ka, anak. Wala nang magagawa ang pag-iyak mo na yan. Kinuha na siya ni Lord. Bakit po ganun? Bakit po siya kagad kinuha? Mabait naman po siyang bata. Alam ko, anak.
Mabait naman talaga siyang bata. Pero anak, alam mo bang hindi siya matutuwa kung makikita kanya nagkakaganyan? Tara na. Mabuti pa ay wag na natin panoorin. Mas lalo ka lamang masasaktan. Ayoko, tay, ayoko. Gusto kong bumaba. Payagan niyo akong bumaba. Hindi pwede, anak. Wag na tayong makialam. Sinulyapan ko si tatay. Matapos niyang sabihin yon, nakita kong nakatingin siya sa ibaba, doon sa direksyon kung saan nakaparada ang mga dambuhalang truck na may logo ng gobyerno. Yung mga kamao niya, napansin ko ding nakakuyom. Maya-maya pa ay binuhat nila ang body bag at inilagay sa loob ng sasakyan. Ay, 10 nila dadalhin si Buknoy. Ang best friend ko. Sasama ako. Baka natatakot siya, tay. Baka naghanap siya ng kasama. Hindi sanay bumiyahin eh. Mabilis siyang mahilo. Hinawakan ni tatay ang mukha ko at banayad na hinaplos ito. Anak, dadalhin na siya sa morgue. Hindi ka pwedeng sumama doon. Hayaan na natin ang mga pulis at ang iba niyang kamag-anak para mag-asikaso sa kanya. Ang daya naman eh. Ang daya-daya na mundo. Bakit si Buknoy pa? Ang daming masasamang tao dyan. Bakit yung best friend ko pa? Ang sabi niya sa akin, walang iwanan. Sinungaling siya. Sinungaling. Sige anak, iiyak mo lang yan. Pero makinig ka sa akin. Ganon talaga ang buhay, anak. Kapag kamatayan ang pinag-uusapan, lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang mabuti at masama. Kung oras mo na, oras mo na. Wala na tayong magagawa kundi ang ipagdasal na lamang na matahimik siya. Paano ako, tay? Sino na ang kalaro ko ngayon? Sino na ang kakampi ko ngayon? Ako, pwede mo naman ako maging best friend eh. Ikaw? Paano kita magiging best friend? Kakambal kita. Magkaiba yun. Saka magkaiba kayo. Alam kong hindi ko mapapantayan si Buknoy. Iba naman talaga siya eh. Espesyal siya sa'yo. Pero wag mong isipin na dahil wala na siya, mag-isa ka na lang. Pero hindi ka naman marunong mag-text eh. Hindi ka rin marunong umakyat ng puno gaya niya. Ibang-iba talaga kayo. Eh di turuan mo ko. Ayaw mo ba nun? Kapag pumayag ka, hindi na lang tayo basta magkapatid. Ako na rin na magiging best friend mo. At pangako, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Napatitig ako sa kakambal kong si Tantan. Tumigil ako sa pag-iyak. Nakita ko kasi yung sinseridad sa mga mata niya nang sabihin yun. Medyo lumuwag ang dibdib ko. Tama ang kapatid mo. Hindi man natin maibabalik ang kaibigan mo. Swerte ka pa rin dahil may kapatid kang handang damayan ka. Kaya tahan na anak. Hindi talaga matutuwa si Buknoy kapag ganyan ka. Sige po, tay. Pwede po ba kapag nakaburol na po siya dumaan po tayo? Gusto ko pong idaan yung comics na iniram ko. Baka hanapin po niya eh. Ano ka mo, comics? Hindi ba nabasa ng ulan? Hindi po. Dinala ko po yun sa evacuation center eh. Kahit ako na lang ang sumama sa'yo. Kahit araw-araw pa natin siya dalawin. Salamat, Tantan, ha. Ganun pala, no? Kaya pala maski anong gawin kong pagganap sa kanya doon sa evacuation ay hindi ko siya nakita. Hindi pala sila lumikas. Nakakaawa talaga. Kung yung bagyo lang sana at walang landslide at flash flood na nangyari, baka hindi ganito nangyari. Baka buhay pa sana sila. Oo, tama ka anak. Marami ang namatay dahil sa landslide. Hindi sana patulugin ng kanyang konsensya ang mga taong may gawa nito. Napatingin ako kay tatay sa tanang buhay ko. Ngayon ko lang siya narinig na magsalita ng ganun. Wala siyang takot
at halatang galit ang kanyang tono. Pero ilang sandali, nakita ko kung paano niya kinontrol ang kanyang galit. Pinilit niyang maging kalmado. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Hindi niya na ito kailangang pangalanan dahil alam ng lahat ng tao ang kanyang gahaman na pamamalakad. Si Congressman. Siya ang may kasalanan kung bakit nangyari ang dilubyo. Nakalbo ang bundok dahil ginawa niya itong gatasan. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, naging talamak ang illegal logging. Araw-gabi, naririnig namin yung malalaking truck na dumaraan sa baryo. Puno yun ng mga naglalakihang troso. Ngunit sa kabila, naggarapalang pagnanakaw sa kalikasan. Walang makasawata sa kanya. Si Congressman ay isang makapangyarihang tao. Wala kaming laban sa kanya. Marami siyang koneksyon sa gobyerno. May mga tauang armado na nakabantay sa bawat galaw namin. At may salaping kayang bilhin ang hustisya. Para sa kanya, lahat ng pumalag ay para lang mga langgam na kayang-kaya niyang tirisin. Kaming mga nandito sa baryo, wala kaming laban, wala kaming boses, pero kami ang sumalo ng parusang dapat ay sa kanya. Namatay ang ilang kababaryo namin. Nasira ang mga bahay at kabuhayan namin habang siya, kampanteng nakaupo sa loob ng kanyang mansyon na hindi man lang nababasa ang mga paa. May konsensya pa po ba talaga ang tao na yun? Parang wala na. Tama ka, Junjun. Walang konsensya ang taong yun. Siya talaga ang dapat na magbayad dito. Ilang beses na tayo nagprotesta noon, pero hindi siya nakinig. Suga pa sa kayamanan at kapangyarihan ang hayop na yun. Pare Carlos, tama na. Hindi maganda sa pandinig ng mga batang sinasabi mo. Saka mag-ingat ka, pare. Ikaw din, Junjun. Wag na wag mong babanggitin ng basta-basta ang pangalan ng taong yon. Delikado. Tama si tatay. Baka may makarinig sa inyo. Alam niyo namang maraming mga mata at tenga ang tao na yun dito. Kaya tama na po, wag na po natin pag-usapan. Oo, marami siyang mata at tenga. Ewan ko ba sa mga tao rito? Kung sino pa ang mali, siya pa ang kinakampihan. Mga mukhang pera din kasi. Tignan mo ngayon ang nangyari. Saan napunta yung perang ibinayad sa kanila ng hinayupak na congressman na yun? Maibabalik ba nila ang buhay ng mga namatay dahil sa landslide? Dupang. Sobra pa sa pagiging ganid ang kaswapangan nila sa pera. Dumura si Mang Carlos sa lupa. Pagkatapos magsalita, bakas sa mukha niya ang matinding puot habang tinitignan ang mga trabahador na abala sa pagkakarga ng mga kagamitan. Alam ng lahat sa baryo na ang landslide na kumitil sa maraming buhay ay bunga ng walang habas na pagpuputol ng puno, kapalit ng suhol sa ilang mga opisyal at residente. Pare, mabuti pa ay doon na lang natin sa bahay pag-usapan yan. Hindi pare, ayos lang yan. Pag-usapan natin dito. Wala akong pakialam kung marinig nila. Gusto ko nga maiparating sa kanya na kung may kakayahan lang sana ako na magparusa ng tao, gagawin ko. Ngayon din. Para mabigyan ng hustisya ang mga namatay nang dahil sa kanya. Alam ko yan, pare. Pero hindi talaga dito ang tamang lugar. Baka mapahamak ka, pare. Mapahamak? Bakit? Anong gagawin nila sa akin? Papatayin nila ako? Sige, patayin nila ako ngayon din. Wala akong pakialam. Hindi ako takot sa kanila. Sana lang, pare. Sana lang mabigyan ng hustisya ang mga kababaryo natin. Malabo yan, pare. Wala namang hustisya para sa mga mahihirap. Tay, wag mo nang gatukan ng nararamdaman ni Mang Carlos. Baka kung ano pang magawa niya, lalong maging gulo. Hindi naman ako nanggagatong tantan. Nagsasabi lang din naman ako na saloobin ko. Saka wala namang magiging gulo rito. Huwag kayo mag-alala. Muling napatingin si tatay sa mga armadong lalaki
na nakatayo malapit sa mga truck ng gobyerno. Itinuro niya ang mga ito gamit ang kanyang nguso. Kita niyo ba yung mga nakakalat na tauhan ni Congressman? Akala ng ibang tao na nandito sila para tumulong sa paghuhukay o kaya para protektahan tayo. Pero ang totoo niyan, nandito sila para tiyakin na walang sino man sa atin ang gagawa ng gulo laban sa amo nila. Nandito sila para bantayan ang bawat galaw natin. Tama ka, pare. Kaya buwisit talaga ako sa mga yan eh. Tignan mo mga suot, oh. Ang aangas. Pero bag naman ang mga buntot. Hanggang kailan kaya tayo magiging ganito? Kaya nga po eh. Hanggang kailan po ba tayo matatakot? Tay, Mang Carlos, paano? Kung may mangyari po ulit na ganito kapag bumagyo, mananahimik na lang po ba tayo? Wala po ba talaga tayong magagawa? Tumingala ako kay tatay. Nagbabaka sakaling may isasagot siya sa tanong ko. Pero nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Tumingin siya sa kalbong bundok at muling ibinalik ang tingin sa armadong mga lalaki. Hindi ko alam. Sa ngayon, ang tanging magagawa lang natin ay ang humiling na sana hindi na ito maulit pa. Na sana mabigyan tayo ng hustisya, lalo na yung mga namatay. Grabe naman. Pero ba't ganun, Tay? Hindi ba natin siya pwedeng ipakulong? O ipahuli sa mga pulis? Ipahuli sa mga pulis? Sino? Si Congressman? Aba, imposible yung bata. Hindi nila huhulihin yung buhaya na yun. Kasi siya ang batas dito sa atin. Marami siyang salapi. Marami siyang koneksyon. Kaya kung lalaban tayo ng harapan sa mga yan, talo tayo. Kahit alam nating tayo ang tama. Alam mo kung bakit? Bakit po, Mang Carlos? Kapag marami kang pera, para ka na rin may kapangyarihan. At kapag may pera ka, pwede mong baluktutin ang katotohanan at gawing tama ang mali. Kaya nga yung hustisya na sinasabi, imposible yun na ibigay nila sa atin. Kung ganun, kawawa naman po si Buknoy at ang ibang mga namatay. Kawawa talaga. Pero pare Carlos, itong troso, alam naman natin galing sa itaas. Ebidensya na to, di ba? Ebidensya nga. Kaso, madami namang nagbubulag-bulagan. Palalabasin lang nila na act of God kuno o kalooban lang talaga ito ng Diyos. Parang walang managot. Sasabihin nila na aksidente lang ang pagguho, na walang kinalaman ang pagpuputol nila doon sa bundok. Pero hindi naman po lahat ay nagbubulag-bulagan, Mang Carlos. Napatingin kaming tatlo kay Tantan. Nakatingin siya sa natapyas na bundok. Naniningkit ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Tantan? Yung mga gabay po na bantay sa bundok, galit na galit po sila. Paparusahan nila lahat ng may kasalanan, pati mga tao na walang pakialam. Ano ka mo? Anong bantayan sinasabi mo? Nako, wag mo nang pansinin tong anak ko, Carlos. Nagugutom na kasi to kanina pa. Ganito talaga siya kapag nalilipasan ng gutom. Kung ano-ano ang nakikita. Ha? Bakit gutom, Tay? Kakakain lang po natin sa evacuation center kanina bago po tayo umuwi rito Yung sardinas na may miswa. Tumigil sa pagtawa si tatay. Tinignan niya ako na masama. Gusto niyang manahimik ako. Nakita ko pang umigting ang panga niya bago muling tumingin kay Mang Carlos. Oo, kumain kami doon kanina, pero alam mo naman ang mga bata, di ba? Madaling gutumin. Pero wag mo na lang silang pansinin. Oo. Alam ko naman yung pare. Saka, kung yung pagkain lang naman sa evacuation ang aasahan natin, di naman talaga nakakabusog yun. Dahil kakakuramput lang. Kaya nga hirap na hirap din ang mga tao doon. Pero alam mo pare, bigla ko naisip yung sinabi ng anak mo Sana nga, Oliver, totoo yun. Sana, totoong may mga gabay nga dyan sa bundok para maparusahan yung mga abusado na yan. At sana,
unahin nila si Congressman para mawalan na ng salot dito sa atin. Sana yung mga gabay na yon ay maging kasing lakas at makapangyarihan ding tulad niya para maging patas ang laban. Tama na nga yan, pare. Masyado pang bata ang mga anak ko. Hindi pa dapat sila nakakarinig ng mga ganyang argumento. Sa bagay, tama ka. Pasensya na pare. Nadadala ko ng emosyon ko eh. Ayos lang yun. O sige pare, mauna na kami sa bahay. Sana may maabutan pa kami doon. Meron pare. Nakatayo pa din ang bahay nyo. Nanggaling na ako doon kanina eh. May mga sira, oo. Pero andun pa. Konti lang ang aayusin nyo. Pero yung lilinisin, aba, madami. Inaasahan ko na rin naman yung pare. Dahil nga, halos buong baryo naman nabalot ng putik. Kaya nga eh. O siya, sige na. Mauna na kayo. Mag-iingat kayo ha. Medyo madulas pa din ang kalsada kasi umulang kagabi. Ako naman dito muna ako. Hindi na sumagot si tatay. Tumalikod na kami at nagsimulang maglakad pauwi sa aming bahay. Habang naglalakad kami, nakita namin ang tunay na kinahinatnan ng aming baryo. Kung sa evacuation center ay mahirap ang kalagayan, mas masahol pala ang dadatnan namin. Nagkalat ang mga troso sa kalsada, sa bakuran, at ang iba pa ay nakatusok pa sa mga dingding ng mga bahay. Wala din halos katao-tao kasi yung iba naming kababaryo nandun pa sa evacuation center. Ang laki ng mga punong inanod ng tubig. Kaya nga sayang ang mga to. 1,000 taon bago lumaki ng ganito mga puno. Nasayang lang sa kamay ng mga gahaman. Kaya nga po sayang talaga. Pero tay, baka naman pwedeng gamitin ng mga to sa paggawa ng mga bahay. Sayang naman kung mabubulok lang sa kalsada. Marami sa mga kababaryo natin ang nawalan ng matitirhan. Pwede naman sana. Pero hindi natin pwedeng pakialaman ng mga yan Hindi pa natin alam kung ano ang plano ni Congressman para dyan. Ay nako, puro siya na lang palagi ang nasusunod. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Pero napansin ko ang pananahimik ni Tantan. Maya-maya pa ay tumigil siya sa kanyang paglalakad. Nang tignan ko kung saan siya nakatingin, nanghina ako. Hala, pati pala ang simbahan nasira din. Napatitig kaming lahat sa harapan ng kapilya. Wala na yung malaking pinto na gawa sa kahoy. Yung pader sa harapan ay may malaking butas at kitang-kita sa loob ang makapal na putik na pumasok hanggang sa altar. Wala na rin itong bubong. Tapos yung pader naman sa gilid ay gumuho dahil yung lupa sa ilalim ay lumambot at inanod na rin ng tubig. Nakakalungkot naman tignan. Dito pa naman tayo lagi nagsisimba. Paano na po ngayon yan, tay? Saan na po pupunta ang mga tao para magdasal? Pwede naman magdasal anak kahit saan. Pero itong simbahan, huwag ka mag-alala. Magagawa nito ng paraan. Sa ngayon, unahin na muna nating linisin yung sarili nating bakuran. O siya, tara na mga bata. Humakbang na kami ni tatay. Pero si Tantan, nanatiling nakatayo. Meron na naman siyang tinitignan. Tapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Nakaturo ang kanyang daliri sa itaas ng simbahan. Doon sa may krus na nakatabingi na, tumingala ako. May itim na ibon na nakadapo doon. Hindi ito gumagalaw, pero nakatingin ng diretso sa amin. Tantan, anong problema? May nakikita ka na naman ba? Wala naman. Pero yung ibon, tignan nyo. Parang kakaiba siya. Tignan niyo yung braso ko. Kinikilabutan ako habang nakatingin sa ibon na yan. Bakit? Ano bang meron sa ibon? Parang pangkaraniwang uwak lang naman yan Hindi. Hindi yan uwak. Mabigat yung aura niya. Tignan mo kung tumingin Parang sinasadya niyang manakot. Ano ba yan? Tinatakot niyo naman ang sarili niyo. Tara na kasi. Huwag na kayong kung saan tumitingin. Pero tay,
Muli kong tinitigan ang uwak. Wala talaga akong maramdaman o makitang kakaiba sa ibon. Kaya naman, napailing na lang ako. Naisip ko, baka nanluloko lang ang kapatid ko o sadyang praning lang dahil sa trauma. Hinawakan na ni tatay ang kamay ni Tantan at tila kinakaladkad na kami papalayo. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, hindi ko napigilan ang sarili ko. Muli akong lumingon. Nakita ko na sinundan kami ng tingin ng ibon. Hindi lang basta tingin, kasi yung mga mata niya nakita ko nanlilisik at mapulang-mapula. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa tapat ng bahay namin. Paghinto namin sa may tarangkaan, nakahinga kami ng maluwag nang makitang nakatayo pa din ang bahay namin. Totoo nga yung sinabi ni Mang Carlos. Okay na okay pang bahay natin. Kahit may ilang bubong na natangay ng hangin, at least buo pa din. Hindi natumba yung mga poste at hindi rin nasira yung mga dingding. Kaya nga mabuti na lang at isa ang bahay natin sa nakaligtas sa hagupit ng bagyo at sa landslide na yun. Oo nga po, tay. Kaso tignan nyo, yung mga halaman po ni nanay, patay ng lahat. Dabaon na sa putik Mamamatay talaga yan. Malungkot kami sa nangyaring yon. Mahirap din tanggapin na sa isang iglap lang ang mga tanim ni nanay ay nakabaon na sa putik. Ang mga halaman kasi na yon ay ang tanging alaala na naiwan niya simula nang mamatay siya sa isang aksidente. 2 taon na ang nakalilipas. Hayaan nyo na. Wala na tayong magagawa dyan. O siya, tara na sa loob at nang makapaglinis na tayo. Maingat naming itinulak ang gate. Ang putik sa aming bakuran ay hanggang sakong pa. Nang makapasok kami sa loob, nakita namin na marami din putik sa loob. O siya, dito na muna tayo sa loob maglilinis para may matulugan tayo mamayang gabi. Tulong-tulong tayo Junjun. Ikaw sa pag-aakot ng mga basurang inanod ng baha. Aayusin ko naman ang bubong natin. Ibabalik yung mga yero na natanggal. At ikaw naman, Tantan anak, ikaw ang maglilimas at maglilinis nitong mga putik dito sa... Hindi natapos ni tatay ang sasabihin niya. Napatigil siya dahil napansin niyang hindi nakikinig si Tantan. Ang kapatid ko ay nakatingala sa langit. Nakanganga at hindi kumukurap. Ang mga mata niya ay nakapako sa itaas. Hala, nandito na sila. Napatingala rin ako at dun ko nakita ang sinasabi niya. May mga itim na ibon na lumilipad. Hindi lang 1 o 2. Marami sila. Umiikot-ikot sila ng pabilog. Malalaki sila. Mas malaki sa karaniwang sukat ng uwak. Kulay itim ang buo nilang katawan at kapag tinatamaan ng sikat ng araw ang kanilang mga pakpak, para itong kumikinang. Tay, anong klaseng ibon po mga yan? Uwak po ba yan? Siguro. Baka naghahanap na sila ng pagkain. Marami din kasing mga namatay na hayop. Kaya siguro nagsilabasan sila para kumain. Ay, huwag nyo nalang pansinin ang mga yan. Pero mahirap na hindi sila pansinin. Kakaiba kasi ang kilos nila. Tahimik lang yung paglipad nila. Tapos, paikot-ikot lang. Hindi rin sila humuhuni, di tulad ng uwak na maingay. Kagaya yan nung ibon dun sa may simbahan. Hindi yan uwak. Pero totoong sinabi mo, tay. Naghahanap talaga sila ng pagkain. Pero hindi mga bangkay ang pakay nila, kundi mga buhay. At kaya sila nandyan paikot-ikot sa taas kasi nagmamasid sila. Tantanan mo na nga yan. Kanina ka pa nagsasalita ng ganyan. Kanina ka pa nananakot Ano ba yan? Ito, makinig kayong dalawa Mga ibon lang yan. Marahil ay nabulabog sa itaas ang mga yan. Kaya nandyan sila ngayon para maghanap ng mga patay na hayop. Yun lang yun. Sige na, kumilos na tayo. Para matapos na tayo kagad. Agad kaming kumilos. Kumuha na ako ng mga sako at nagsimulang mamulot ng mga basura. Kumuha rin ako ng walis tingting at daspan para mas mabilis ang paghakot ng mga natuyong dahon sa loob at labas
ng bahay namin. Nagsimula na din si Tantan. Kumuha siya ng isang piraso ng plywood para itulak ang putik palabas ng pinto. Si tatay naman ay inipon ang mga yero na nalaglag. Tahimik kaming nagtrabaho. Lumipas ang ilang oras at medyo luminis na ang paligid. Tumigil muna kami. Umupo kami sa tapat ng pinto, doon sa bahaging tuyo na. Kumuha si tatay ng mamimerienda namin. Tira namin yon galing sa evacuation center. Hinati-hati namin yon at saka kumain. Habang nagmemerienda, nagsisidatingan na din ang ilan naming mga kapitbahay. Medyo nagpanik sila nang muling magpakita ang mga ibon. Sabi nila, masamang pangitain daw yon. Kamatayan daw ang ibig sabihin ng uwak. Huwag kayong makinig sa kanila. Nagpapanik lang ang mga yan dahil sa trauma na nangyari. Tatango sana ako dahil sang-ayon ako sa sinabi ni tatay. Pero biglang hinawakan ni Tantan ang braso ko. Maigpit at masakit. Junjun, may nakadapo na. Ha? Nakadapong ano? Sa bubog natin. Kasabay ng sinabi niya, nakarinig kami ng kaluskos sa yerong kakakabit pa lang ni tatay. May kakaibang tunog din kaming naririnig. Mabigat yung mga yabag niya sa taas. Parang yabag ng isang malaking aso o pusa. Pero ang sinabi ni Tantan, ibon ang naroon sa bubong. Napatingala kami. Nakita ko kung paano lumundo ng bahagya ang yero. Parang hindi din pusa o aso kasi mukhang mabigat ang bagay na naglalakad sa ibabaw namin. Kumuha si tatay ng panungkit at malakas na kinalabog ang yero. Shoo! Shoo! Alis dyan! Pero imbis na umalis, lalo lang itong nag-ingay sa itaas. Nagpapapadyak ito na parang galit. Napaurong si tatay. Nako! Pumasok kayo dito sa loob! Isara niyo ang mga bintana at pinto! Bilis! Agad kaming tumayo at pumasok. Isinara namin ang pinto at mga bintana. Nang masiguro naming sarado na ang lahat, naupo kami sa isang sulok ng sala. Tay, ano po ba yung nasa bubong? Hindi ko alam. Pero kinakabahan ako eh. Hindi yun ibon sa palagay ko. Nakakatakot naman po. Hindi kaya mga multo, tay. Balik na kaya tayo sa evacuation center. Mukhang mas ligtas kasi tayo dun eh. Hindi anak. Nandito na tayo. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay dun, di ba? Siksikan, mainit, at kulang sa pagkain. Mas maayos na tayo rito sa sarili nating bahay. Magdasal na lang tayo para mabawasan ang kaba natin. Pumikit si tatay at nagsimulang bumulong ng dasal. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Kaya naman, habang nakapikit at nakayuko si tatay, kinalabit ko si Tantan sa tabi ko. Ano ba kasi talagang nangyayari, Tantan? Ano ba yung nakikita mo? Kanina ko pa sinasabi sa inyo. Hindi nga mga ibon yan. Mga masasamang nilalang yan na nagpapanggap lang ng mga uwak. Ang kulit nyo naman kasi eh. Ano? Kami pa ngayon na makulit ha. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang tumayo si Tantan. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa may bintana at sumilip siya sa labas. Tapos ay saka siya tumingin sa akin at sinenyasan ako na lumapit. Kaya naman tumayo ako at tumabi sa kanya. Ikaw ang sumilip sa labas para maniwala ka. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Napakarami ng ibon ang nakadapo sa mga troso, sa bubong ng mga bahay at pati na sa mismong kalsada. Napansin ko na parang may kapirasong karne sa kanilang mga tuka. Napatitig ako ng matagal. Hindi ako makapaniwala sa dami nila hanggang sa bigla kaming nagulat sa malakas na boses ni tatay mula sa likuran namin. Junjun, Tantan! Ano bang ginagawa niyo dyan sa may bintana? Eh ano kasi tay eh? Pambihira talaga kay dalawa, oo. Ang sabi ko magdasal tayo, di ba? Maupo kayo rito.
Lumayo kayo dyan sa may bintana! Bilisan nyo! Nagkatinginan kami ni Tantan. Pero agad na din kaming sumunod. Lumapit kami kay tatay. Muli siyang pumikit at nagdasal. Ganun na rin ang ginawa naming dalawa ng kapatid ko. Sa gitna ng aming panalangin, may narinig kaming malalakas na putok ng baril. Matapos, ay narinig na rin namin na nagsiliparan na palayo ang mga ibon. At pagkatapos nun, nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa paligid. Hindi ako makatagal na nakapikit lang. Dahan-dahan kong idinilat ang isang mata ko at tinignan si Tantan. Nagulat pa ako nang makita kong nakatitig siya sa akin. Si tatay naman ay patuloy lang sa pagbulong ng mga dasal. Tahimik lang kami ni Tantan, pero nagsesenyasan kami na parehong manahimik muna. Ilang sandali pa, biglang may kumatok sa pinto. Mabilis ito at malakas. Oliver! Oliver, pare, buksan mo to! Pare, si Carlos to! Agad na tumayo si tatay at mabilis na binuksan ang pintuan. Pagbukas, pumasok si Mang Carlos na halos madapa pa sa saig dahil sa pagmamadali. Hingal na hingal siya, gulo-gulo ang suot niyang damit at may mga sugat siya sa muka at braso. Isinara kagad ni tatay ang pintuan pagpasok ng kanyang kaibigan. Oh, ano nangyari sa'yo pare? Ba't ganyan ang itsura mo? Diyos ko, Oliver, pare. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko sa labas. Nakakatakot. Ano nga nangyari sa'yo pare? Yung mga uwak, pare. Hindi niyo ba sila nakita? Nakita po namin yun ni Tantan. Bumaba po sila, dumapo sila sa mga bahay. Saka dyan po sa may kalsada. Oo, yun nga, yung mga uwak. Nakakatakot sila, pare. Nakakatakot sila. Napansin ni tatay na nanginginig at natataranta si Mang Carlos. Kaya naman, kumuha siya kagad ng isang basong tubig at iniabot yon sa kanyang kumpare. Inabot niya ito at mabilis na ininom bago nagpatuloy sa kanyang pagkikwento. Yung mga ibon, yung mga itim na uwak sa labas. Naku, akala ko katapusan ko na talaga kanina. Bigla na lang sila sumalakay sa mga tao. Pinagtutuka nila kami, pare. Ano? Sinalakay kayo ng mga ibon? Oo, pare. Grabe, para silang gutom na gutom. Mabuti na nga lang at may mga dalang baril yung mga pulis at yung mga tauhan ni congressman na kasama namin doon. Pinagbabaril nila yung mga ibon, pare. Kaya lumipad sila palayo. Naku, pare. Kung wala yung mga baril na yon, baka ginawa na kaming tanghalian ng mga pesting ibon na yon. Kakaiba nangyayaring ito sa baryo natin Oo, pare, kakaiba talaga. Yung mga ibon naging usap-usapan kanina na hindi daw mga ordinaryong ibon ang mga yon. Natahimik kami sa loob ng bahay. Si tatay ay napahawak na lang sa kanyang batok habang nakatingin kay Mang Carlos. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi mga bangkay ang gusto nilang kainin, kundi mga buhay. Ang tinutukoy mo ba ay yung mga ibon? Alam mo, Tantan, naisip ko, hindi kaya nagkakatotoo yung mga sinabi mo? Hindi kaya sila yung mga gabay sa bundok? Baka naghihiganti na nga sila. Pero bakit tayo pa rin ang napeperwisyo? Bakit hindi si congressman ang puntahan nila at doon ibunton lahat ng galit nila? Huminahon ka pare, sadali lang. Hindi, pare. Hindi ko matanggap Wala tayong kinalaman sa pagputol ng mga puno na yan. Tayo na nga nawala ng bahay Tayo pa ang tinutugis na mga hayop na uwak na yan? Bakit ang mga tulad nating may hirap ang laging sumasalo ng karma ng mga makapangyarihan? Tumulo ang luha ni Mang Carlos habang nakatingin sa kanyang mga sugatang kamay. Madami silang nasaktan, pare. Pati yung mga batang nandun sa kalsada. Wala silang pinipili. Kung ito na nga ang ganti ng kalikasan, bakit pati tayong mga walang sala ay kailangan magdusa? Hindi ko alam kung bakit pare. Pero wag kang panghinaan ng loob. Kailangan nating maging malakas sa panibagong pagsubok na ito. Kung ano man yung mga ibon na yon. Tama ka, pare. Hindi tayo kailangan panghilaan ng loob. Pero pare,
Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin lumaban, pare. Junjun, kunin mo yung itak ko. Mabilis akong sumunod. Pagdating ko sa kusina, agad ko yung dinampot, saka mabilis na bumalik sa sala. Inabot ko ang itak kay tatay. Sa susunod na sumalakay sila, lalaban na tayo. Subukan lang nilang bumalik at pumasok sa bahay na to. Tignan natin kung hindi tumalsik ang mga ulo nila. Tayo, minahon ka. Sa kabitiwan niyo po ang itak na yan. Wala na po sila, umalis na. Oo, umalis na sila. Pero mainam na nakahanda tayo. Hindi natin alam kung kailan sila babalik. Napatingin si Mang Carlos kay Tantan. Teka lang, totoo ba, Tantan, na wala na sila? Opo. Pero hindi ko po alam kung babalik pa sila o hindi na. Tama naman din po si tatay eh. Kailangan palagi po tayong handa. Naku, kung ganun, uuwi na muna ako. Kailangan ko ding ayusin yung bahay ko para kahit papano ay hindi basta-basta makakapasok ang mga ibon na yun sa bahay namin kung sakaling bumalik sila. Umuwi na muna si Mang Carlos. Agad namang iniharang ni tatay ang upuan namin sa pinto. Pero pagkatapos nun, sa buong magdamag, wala nang nangyaring kakaiba. Nakatulog naman kami ng mahimbing. Samantala, makalipas ang ilang linggo mula nang mangyaring yun, sa awa ng Diyos, hindi na muling nagpakita pa ang mga mababangis na ibon. Kaya naman, yung katatakutan na yun na nangyari, pati na yung landslide, yung bagyo at iba pa, ay unti-unti nang nakalimutan ng karamihan. Bumalik na sa normal ang aming pamumuhay. Kasabay nito, tuluyan na ring nalinis ang aming barangay. Ang mga nasirang bahay ay nagawan na ng remedyo. Kahit ni anino ni Congressman ay hindi nagparamdam. Nagkanya-kanyang diskarte na lang ang mga tao. May naghakot ng mga nagkalat na troso at may mga nagtapal ng kung ano-anong pwedeng pantakip sa kanilang mga nasirang dingding at bubong. Isang hapon, habang magpapahinga kami ni Tantan sa harap ng bahay namin, hindi ko napigilang magtanong. Paano mo nalaman na hindi na babalik yung mga ibon? Di ba sinabi mo yun? Tapos nagkatotoo nga. Hindi na sila bumalik simula nun. Wala yun. Sinabi ko lang yun para hindi na mag-alala yung dalawang matanda. Kasi nakita ko masyado na silang stress nun eh. Sigurado ka, Tantan? Oo nga, ang kulit naman ito oh. Naku, wag ako, Tantan ha. Kakambal kita. Iisa tayo ng muka. O tignan mo ako. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Saka alam ko na may third eye ka. Kaya sabihin mo na sa akin kung anong totoo. Ano ba talaga ang nangyari nun? Ang dami mo naman sinasabi, Junjun. Mabuti pa tara na nga lang doon sa plaza. Siguradong nandun na sila, Jeremy. Inaantay na tayo sa basketbulan. Tara na! Agad siyang tumayo at hindi na ako hinintay. Tumakbo siya palabas ng aming bakuran. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Alam kong iniiwasan lang niya ang tanong ko. Pero pinalampas ko na lang muna yon. Masaya na rin akong makita siyang nakikipaglaro na ulit matapos ang mga trauma na naranasan namin makalipas ang ilang linggo. Pagdating namin sa plaza, buhay na buhay ang paligid. Maraming naglalaro, may mga nagtitinda ng fishball at may mga nagchichismisa na. Nakita namin sila Jeremy doon. Agad nila kaming tinawag para daw masimulan na ang laro. Nung magsimula na, mainit ang laban, dikit ang skor at pawis na kami. Pero sa gitna ng huling quarter, biglang natigil ang laro. Ang mga bata kasi na nanonood sa amin ay nagkagulo at iniwan nila ang court at hindi na nanood sa amin. Nagkatingin na naman kami ni Tantan. Ano kayang nangyayari? Punta natin para malaman natin kung ano nangyayari. Tara! Tulad ng ibang mga kalaro namin, hindi na rin kami nakatiis at nakiisyoso. Paglapit namin, nakita naming may pinagkakaguluhan ng mga bata sa isang sulok. Meron silang pinagtatawanan na isang lalaki.
Madungi siya at parang wala sa sariling katinuan. Hindi ko siya kilala. Hindi siya taga-baryo namin. Ang buhok niya ay kulot at hanggang balikat lamang ang haba. Ang damit niya ay madumi at nangingitim na din ang kanyang mga paa na walang sapin. May hawak siyang isang maliit na kampanilya na kulay tanso na paminsan-minsan ay pinapatunog niya. Kinakansyawan siya ng mga bata at tinatawag na baliw. Ang lalaki ay nakangiti lang pero ang mga mata niya ay malikot. Para bang may hinahanap. Baliw lang naman pala. Akala ko naman kung ano na. Tatalikod na sana kami ni Tantan pero biglang may isang pilyong bata na dumampot ng bato at binato ang baliw. Sapol ang lalaki sa balikat. Napangiwi siya pero hindi gumanti. Tumawa ng malakas ang bata. Kukuha pa sana ulit siya ng bato pero biglang humarang si Tantan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Hoy! Huwag naman ganyan. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo Bakit mo ba siya binabato? Ano ba problema mo? Natahimik yung bata, pati na yung mga kasama niya. Hindi nila inaasahan na may magtatanggol sa sintu-sinto. Ano Hindi kayo makasagot Porkit may kapansanan sa isip gaganyanin nyo? Ikaw kaya ang batuin ko? Ano, gusto ba? Napailing ang batang lalaki. Hindi na sila lumaban kasi kilala nila si Tantan. Palaban talaga ito kapag alam niyang nasa tama siya. At alam ng bata na hindi niya kakayanin ang kakambal ko. Kaya naman, dahan-dahan na lang silang nagsialisan. Nang wala na sila, hinarap ni Tantan ang lalaki. Lumapit siya at inalalayan na makatayo. Ayos lang po ba kayo? Masakit po ba yung binato nila? Pasensya ka na Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tinitigan siya ng lalaki, mata sa mata, na para bang binabasa kung ano ang nasa isip ni Tantan. Maya-maya pa ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kampanilya at itinapat mismo sa muka ng kapatid ko. Bigla niya itong pinakalembang ng malakas. Halos mabingi ako sa tunog pero si Tantan ay hindi man lang kumurap. Nanatili lang siyang nakatitig sa lalaki. Matapos ang tatlong malalakas na kalembang, dahan-dahang ngumiti ang sintu-sinto na para bang nanunukso. Huminga siya ng malalim bago ibinaba ang kanyang kalembang. Hindi naman masakit ang bato Ayos lang ako, bata. Salamat Pinaalis mo sila. Wala po yun. Mali naman kasi yung ginawa nila sa inyo Hindi dahil mukha kayong ganyan ay may karapatan na silang saktang kayo o pagtripan. Tao pa rin naman kayo. Napatingin ako kay Tantan. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mag-aksaya siya ng oras sa taong hindi naman niya kilala. Kaya naman inagaw ko na ang atensyon niya sa baliw. Huy, iwan mo na yan. Tara na sa court. Baka magsimula na ulit yung basketball, sayang naman ang laro. Nilingon niya ako, pero sandali lang. Pagkatapos ay parang hangin lang na hindi niya ako pinansin. Nanatili ang atensyon niya doon sa madungis na lalaki. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata, na para bang may binabasa siyang hindi ko makita. Nakapagtataka ang titig ni Tantan, para bang interesado talaga siya sa baliw na yon. Ayos ka lang ba talaga? Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo bang kumain? May konting barya ako rito, pambili ng tinapay. Kasyang-kasya na to sa 2 monay. Dahan-dahang iniabot ni Tantan ang nakakuyom niyang palad na may ilang piraso ng barya. Pero ang sintu-sinto, sa halip na kunin ang barya, ay tinitigan lang ang kamay ni Tantan. Maya-maya pa, dahan-dahan itong umiling at umatras ng isang hakbang. Hindi. Hindi pagkain ang kailangan ko. Busog pa ako Sigurado ka ba? Hindi na sumagot ang lalaki
Bagkos, dahan-dahan itong muling lumapit kay Tantan, yung halos magkadikit na ang mga ilong nila at kitang-kita ko ang naninilaw at sirasirang ngipin ng sintu-sinto habang dahan-dahang bumubukas ang bibig nito. Alam mo, bait ka. Hindi ka tulad nila. Mga salbahe, nananakit. Pero ikaw, maliligtas ka. Hindi ka lalapain ng mga ibon. Mabait ka kasi. Hindi ka nila masasaktan. Maniwala ka sa akin. Ano? Mga ibon? Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Nakita ko. Lipad sila dun oh. Dun bundok. Di mo ba nakita? Nakita ko. Pero paano mo sila nakita? 1 linggo nang nakalipas nung huli silang lumabas dito sa baryo ah. Wala ka pa naman dito nung nangyari yun, di ba? Ngayon lang kita nakita dito sa plaza. Sino ka ba talaga? Galing ka ba dun sa kabilang baryo? Hindi agad sumagot ang lalaki. Inalog-alog niya ang kanyang kampanilya. Itigil niyo na muna yung pagpapatugtog mo ng kampanilya. Pwede mo bang sabihin mo na sa akin kung anong pangalan mo? Napatigil ang sintu-sinto. Ibinaba niya ang kampanilya sa gilid niya at tumingin ng diretsyo kay Tantan. Ako galing ako dun taas. Dun bundok. Nakita ko sila. Tapos sabi nila, balik sila dito. Malapit na yun. Malapit na. Ano? Bakit naman sila babalik? Ano na naman kailangan nila dito? Tapos na ang bagyo, di ba? Bakit hindi na lang sila manahimik doon sa taas? Nakita kong namumutla ang muka ni Tantan. Kaya naman, muli ko siyang kinalabit. Hoy, ano ba yan, Tantan? Huwag mong sabihin na nagpapaniwala ka dyan. Sintu-sintu yung kausap mo eh. Sineryoso mo naman masyado, pambira ka. Gutom lang yan, kaya kung ano-anong sinasabi. Biglang lumingon sa akin ang lalaki. Idinikit niya ang maruming hintituro sa kanyang labi at nanlaki ang mga mata. Huwag ka ingay. Nakikinig sila dun. Nakikinig sila sa atin. Itinuro ng lalaki ang madilim na bahagi ng bundok. Kasabay nun ay ang biglang paghangin na malakas. Kaagad na nanayo ang balahibo ko dahil sa kilabot. Natahimik ako pero yung baliw nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. Pagkagat ng dilim, huwag kayong lalabas ha, para di kayo habulin ng ibon. Huwag tigas ulo ha. Dahan-dahang inalog ng lalaki ang kanyang kampanilya habang dahan-dahang umaatras patalikod sa amin. Ngunit bago pa siya makalayo, muli siyang tinawag ni Tantan. Teka, sandali lang. May gusto pa akong malaman. Pwede ba tayong mag-usap pa? Tungkol dun sa may bundok. Ano yung nakita mo dun? Hoy, Tantan, ano ba? Ano ba ginagawa mo? Pwede bang tara na? Huwag mo nang pag-aksayan ng oras yan. Tignan mo nga yung mga kalaro natin o nakatingin na sa atin. Mukha na tayong tanga rito. Ikaw na lang ang bumalik dun sa court. Ayoko na maglaro. Mas malaga to, Junjun. Hindi mo ba naiintindihan? Nagulat ako at biglang napatigil. Bihira kasi akong sigawan ni Tantan ng ganun, lalo na sa harap ng maraming tao. Pakiramdam ko tuloy ay napahiya ako, kaya uminit din ang ulo ko. Galit ka na yan ha? Bahala ka na nga. Kung ayaw mo, edi wag. Tumalikod na ako sa kanilang dalawa at mabilis na bumalik sa court. Pero kahit nandun na ako, hindi ko mapigilang hindi limingon. Gusto kong makita kung ano ba ang gagawin ng kakambal ko doon sa sintu-sintu na yon. Mula sa court, nakita ko silang dalawa na nakaupo sa lilim ng isang malaking puno. Nakapagtataka ang itsura nila. Kung hindi lang madumi ang lalaki at kung hindi ko alam na sintu-sinto ang kausap ni Tantan, iisipin kong matino ito at may mahalaga silang pinagdidibatihan.
Nakita ko pang tumatango-tango ang kapatid ko at yung baliw, panay ang kumpas nito ng isa niyang kamay. Itinuturo ang langit tapos ay saka aalugin ang kanyang kampanilya. Sa ilang sandali, nakita kong hinawakan ni Aa ang balikat ni Tantan. Parang may ibinulong siya. Nakita kong natigilan bigla si Tantan at muling namutla. Nanlaki din ang mga mata niya. Ako naman, imbis na kabahan at mag-alala, natawa ko sa naging sitwasyon ni Tantan. Bahala ka dyan. Matigas ang ulo mo eh. Ginusto mo yan eh. Pagkasabi ko nun, ipinagpatuloy na namin ang aming paglalaro. Nakalimutan ko na ang tungkol sa sintu-sinto at sa mga ibon dahil naging dikit ang laban sa aming basketball. Sigawan, tawanan at takbuhan kami sa loob ng court. At sa bawat rebound at shoot, nawala sa isip ko yung tungkol sa dalawa at sa mga banta ng baliw. Medyo papadilim na nang magpasya kaming tapusin na ang laro. Hingal na hingal ako habang nagpupunas ng pawis gamit ang suot kong t-shirt. Napatingin ako dun sa ilalim ng puno ng nara. Wala roon si Aa, pero si Tantan ay nakaupo pa rin doon. Tulala at yakap ang kanyang mga tuhod. At mabilis ko siyang nilapitan. Hoy, Tantan, ano ba? Tutunganga ka na lang ba dyan hanggang mag-umaga? Tara na! Baka mapalo pa tayo ni tatay kapag naabutan tayo ng dilim dito sa labas. Pagkarinig nun, ay dahan-dahang tumayo si Tantan. Matamlay siya at parang wala sa sarili. Habang naglalakad kami pauwi, tahimik lang siya. Sinubukan ko pa nga siyang biruin para mawala ang tensyon. Oh, anong sabi ng BFF mo? Bibigyan ka ba niya ng agimat laban sa mga uwak? Hindi. Ay, ganun. Eh dapat kinuha mo yung kampanilya niya. Malay mo, may kapangyarihan yun, di ba? Hindi siya tumawa. Huminto siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Seryoso ang kanyang muka. Pwede bang manahimik ka muna? Wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo, ha? Oh, eh bakit ka nagagalit? Binibiro ka lang naman ah. Masyado ka naman seryoso. Hindi kasi biro yung sinabi ng baliw. Narinig mo naman kanina, di ba? Babalik yung mga ibon. Babalik sila para magiganti. Sus, at naniwala ka naman. Ano ba yung mga ibon na yun? May listahan ng mga dapat pagigantihan kaya pabalik-balik? At sa palagay mo, kanino naman sila magiganti? Sa mga tao. Sa ating lahat. Nek-nek niya kamo, kalokohan yan. Huwag mo ang seryosohin ang sinabi ng sintu-sintong yun. Kaya nga sintu-sinto eh. Walang alam yun, baliw yun. Huwag ka naman ganyan sa kanya. Kahit baliw, may sense naman lahat ng sinasabi niya. May sense. Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Bakit mga tao dito ang kailangan pagigantihan ng mga ibon? Wala namang ginagawa mga tao dito sa baryo ah. Tayo nga nasalanta eh. Tayo pa ang paghihigantihan. Mas maniniwala pa ako at magiging masaya kung sasabihin niya, bababa mga ibon para magiganti kay Congressman. Pupunta sila doon sa mansyon at papatayin si Congressman. Di ba? Siya naman ang nanira ng bundok. Siya ang nag-ubos ng mga puno. Doon dapat sila magkalat, hindi dito. Mali yan, Junjun. Dapat hindi ka nagwi-wish ng masama sa kapwa mo. Kahit ano pang ginagawa niya, tao pa rin siya. Hindi yung tao, Tantan. Buwaya yun, kaya ayos lang. Ano? Pambihira ka naman. Ginawa mong buhaya yung tao ah. Yung kasi ang tawag sa mga taong gahaman, buwaya. Hay nako, bilisan na nga natin ang paglalakad. Mabibinggo talaga tayo kay tatay pag nagtagal pa tayo. Eksaktong pagkasabi ko nun, ay kumaripas na ako ng takbo. Agad din naman siyang sumunod. Makalipas ang ilang araw, nanatiling tahimik ang aming baryo. Nagpatuloy sa normal na buhay ang mga tao. Pero ang kapayapaang yun ay muling nabulabog isang umaga nang marinig namin ang ugong ng malalakas na makina. Muling dumaan ang mga sasakyan
at yung mga pasaway na tauhan ni Congressman, nakita namin ang mga truck at bulldozer na paakyat na naman ng bundok. Alam na kagad namin na itutuloy na nila ang kanilang operasyon. Agad na lumapit si Mang Carlos sa tatay ko na noon ay nagbubunot ng damo sa aming bakuran. Panay ang himutok at mura niya. Halos mamula ang mukha niya sa galit habang nakatingin sa mga sasakyan. Wala talagang kadala-dala ang hayop na congressman na yan. Sisirain na naman nila ang bundok. Napabuntong hininga si tatay. Tapos ay iniwan niya ang kanyang ginagawa para kausapin si Mang Carlos. Nako, huminahon ka, Carlos. Baka atakihin ka ng high blood dyan. Di ka matutulungan ni Congressman. Buwisit na yun. Di ko kailangan ng pera niya kapag inatake ako. Siya sana ang atakihin nang matapos na ang problema natin. Salot talaga! Salot! Kaya nga, totoo po yung sinabi nyo, Mang Carlos. Huy, nakikisali ka pa sa usapan nila. Bakit? Totoo naman ah. Di ba talaga siya nakokonsensya? Ang daming namatay nung nagka-landslide dito. Namatay si Buknoy. Tapos eto na naman. Sige na naman siya. Para ano? Para magkaroon uli ng landslide dito sa atin? Nanahimik si Tantan. Imbis na sumagot, ay ibinalik na lang niya ang tingin sa mga sasakyan. Paano na yan? Anong gagawin natin, Oliver? Hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Panonoorin na lang ba natin sila? Wala ba talaga tayong pwedeng gawin? Nanatiling tahimik si tatay. Panay lang ang buntong hininga niya. Parang hindi alam ang isasagot. Pero bago pa makapagsalita si tatay, sumingit si Tantan. Wala po tayong magagawa, Mang Carlos. Pero wag po kayong mag-alala. Titigil din po yung mga yan. At paano mo nasabing titigil sila? May tutulong na ba sa atin? Makakasuhan na ba sila? Hindi ko po alam kung paano. Pero sabi po ni Aa, wala nang mangangahas na sumira ulit ng bundok. Sinong Aa? Yung sintu-sintu ba na may hawak na kampanilya? Oo, yun. Sabi niya, hindi na daw mauulit ang pagsira sa bundok. Napahawak sa ulo si Mang Carlos, lalong nainis sa narinig. Ano? Yung baliw ang nagsabi? Pambihira naman itong mga anak mo, paring Oliver, oh. Lalo atang sumakit ang ulo ko, ah. Ay, nako. Talagang pang collateral damage na lang talaga tayo rito. Natahimik kaming lahat. Alam naming may punto si Mang Carlos sa bawat ganti ng kalikasan o pagkakamali ng mga nasa itaas. Ang mga maliliit na tao ang tinatamaan. Pagpasensya mo na mga bata, pare. Alam mo, mabuti pa. Huwag mo na munang problemahin yan. Hindi natin matatalo ang mga truck na yan. Sa puro reklamo lang. Tinapik ni tatay ang balikat ni Mang Carlos at niyaya itong maupo sa aming papag sa silong ng puno. Gusto mong uminom? May nakatago pa ako ditong isang bote ng 4 kantos. Magpalamig muna tayo ng ulo. Aba, mukhang mainam nga yan, pare. Kailangan ko talaga ng pampakalme. Pumasok si tatay sa loob para kunin ang bote at 2 baso. Naiwan kaming 2 ni Tantan na nakamasid sa kanila. O ayan na, iinom na sila. Binanggit mo pa kasi yung tungkol sa sintu-sintu na yun eh. Dignan mo, lalo tuloy na bad trip si Mang Carlos. Hindi ko naman gusto na mabad trip siya eh. Gusto ko lang sana siyang pakalmahin. Kasi nararamdaman ko totoo yung sinabi ni Aa. Hindi magtatagal ang mga sasakyang yan sa taas. Ah, bahala ka na nga dyan. Nahawa ka na yata dun sa sintu-sintu na yun. Tumalikod na ako kay Tantan. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis sa aming bakuran. Mas gusto ko yun kaysa makinig sa mga sinasabi niya na para sa akin ay walang kabuluhan. Samantala, mabilis na lumipas ang oras. Papadilim na nang magpaalam si Mang Carlos. Medyo pagewang-gewang na din siya sa paglalakad.
pero ayaw magpahatid pa uwi sa kanila. Sabi niya, kaya pa niya. Kaya kami ni Tantan ay si tatay na lang ang inalalayan dahil hindi na talaga siya makatayo dahil sa kalasingan. Iga na lang natin siya doon sa kwarto niya. Bukas, magiging okay din naman siya siguro. Oo naman, hayaan lang natin siya. Pero, may ulam ba tayo ngayon? Meron, syempre. Ako pa ba? Nagluto ko kanina eh. Ginisang sardinas. Ayos, maaasahan ka talaga, Junjun. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makapasok kami sa maliit na silid ni tatay. Nang makalapit na kami sa kama, dahan-dahan namin siyang ibinaba at pagkatapos ay isinarado na namin ang mga bintana at inayos ang upuan. Saka kami pumunta sa kusina para kumain. Nang matapos ay nahiga na rin kami ni Tantan sa aming kwarto. Ngunit hindi pa man kami nagtatagal sa pagkakahiga, may narinig akong kakaibang tunog sa labas. Ano yun? Narinig mo ba yun? Parang may kumakalabog sa labas ha. Hayaan mo na, matulog na tayo. Huwag mo nang intindihin yun. Anong wag intindihin? Ang lakas na na. Baka mamaya may magnanakaw na sa bakuran natin eh. Hindi na sumagot si Tantan. Nakatalukbong lang siya ng kumot at tumalikod sa akin. Pero ako, hindi ako mapakali. Malakas ang kabog ng dibdib ko, pero mas malakas ang kuryosidad ko. Dahan-dahan akong bumangon. Iningatan kong wag lumikha ng ingay. Lumapit ako sa may bintana at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko sa aking nakita. Sa tapat mismo ng aming bahay, may isang nilalang na nakatayo. Hindi ko maipaliwanag kung ano ito. Mukha siyang uwak, pero hindi ito normal na ibon. Kasing laki siya ng tao. Nakatiklop ang malalapad niyang pakpak sa kanyang likuran na nagsisilbing parang itim na kapa na bumabalot sa kanyang katawan. At nang lumingon ito sa gawin ng bintana, nakita ko, mapulang-mapula ang kanyang mga mata. Hindi ako makagalaw ng oras na yon. Hindi ako makahinga habang nakatingin sa kanyang mga mata. Pero ilang sandali lang, bigla siyang gumalaw. Parang naramdaman niyang may nanonood sa kanya. Sa isang iglap, bumukas ang kanyang malalapad na pakpak. Bigla siyang lumukso papunta sa tapat ng bintana. Napaurong ako at napasalampak sa saig dahil sa tindi ng takot. Naramdaman kong gumalaw ang bintana. Sisigaw na sana ako sa pagkakataong yon, pero bigla may narinig akong malakas na kalembang ng kampana. Parang tunog ng malaking kampana sa simbahan. Maya-maya pa, may narinig akong malakas na pagaspas ng pakpak. Lumipad ang nilalang na yon, palayo sa bahay namin. Pagkatapos nun, biglang tumahimik. Mabilis akong bumalik sa higaan. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ni Tantan na parabang may alam siya sa nangyari. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, huwag mo nalang pansinin. Ang tigas kasi ng ulo mo, Junjun. Nanahimik na lang ako at nagtalukbong ng kumot. Para akong naubos. Wala na akong enerhiya para makipagtalo pa. Ngunit maya-maya lang ay may narinig na naman akong tunog sa labas. Kalembang yon, pero mas mahina kumpara kanina. Tunog na lamang yon ng maliit na kampanilya tulad ng ginagamit nung sintu-sinto na si Aa. Nagpatuloy ang tunog hanggang sa ito ay makalayo. Akala ko titigil din ito, pero nagtuloy-tuloy ang tunog. Lumalakas tapos hihina, tapos lalakas ulit sa iba't ibang direksyon. Tantan, yung sintu-sintu ba yun? Oo, pero hayaan mo lang siya. Huwag mo nang pansinin, matulog ka na lang. Pero, may ano dun sa labas eh. Hindi na yung babalik. Sigurado ka ba? Oo nga sabi, matulog ka na. Ang kulit mo naman. Nagtakip ako ng ulan sa tenga. Pero kahit na anong takip ko, naririnig ko pa rin ang tunog. Pero ang nakapagtataka, habang tumatagal,
Nagbago ang dating ng tunog sa pandinig ko. Ang kaninang matinis at nakakairitang kalansing ay unti-unting naging parang masarap na musika sa aking tenga. Unti-unti ay bumigat ang talukap ng aking mga mata. Nakatulog ako nang di ko namamalayan. Kinabukasan, naalimpungatan ako sa lakas ng boses ni Mang Carlos sa labas ng bahay namin. Oliver! Paring Oliver, lumabas kayo rito! Dali! Bilisan nyo! Halos sabay-sabay kaming napabangon ni Tantan nang marinig yun. Nagkatinginan pa kami bago tuluyang tumayo. Hala, anong nangyayari? Hindi ko alam. Kagigising ko lang din eh. Tapos tatanong mo sa akin kung anong nangyayari. Pambihira ka. Grabe ka naman, nagtatanong lang naman ako eh. Ang aga-aga may toyo ka na kagad. Lumabas na kasi tayo para malaman natin kung napapano si Mang Carlos. Tara na! Naglakad kami palabas ng kwarto. Nakita namin si tatay. Binuksan niya ang pintuan sa may sala. Lumapit na din kami. Nakita namin si Mang Carlos na nakatayo sa harap. Pawis na pawis at gulo-gulo ang buhok. Ay, salamat naman at pinagbuksan mo na rin ako. Kanina pa ako katok ng katok dito ah. Halos mamagana ang kamao ko. Naku, pasensya ka na pare. Hindi ko kagad narinig eh. Nakatulog ako ng maimbing dahil sa inuman natin kagabi. Kagigising ko lang talaga eh. Sumandal si tatay sa hamba ng pinto habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Si Mang Carlos naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa kalsada at sa loob ng bahay namin. Pawis na pawis kahit maaga pa. Ganun ba? Sa bagay, marami nga tayong ininom kahapon. Kaya nga eh. Teka, bakit ba ganyan ang itsura mo? Para kang hinabol ng sandamakmak na aso ah. Takot na takot siyang itsura mo eh. Takot talaga ako pare. Sobra. Biruin mo. May natagpo ang higanting ibon doon sa gitna ng kalsada. Malapit kina kapitan. Nagkakagulo nga mga tao doon ngayon lang. Ano ka mo? Higanting ibon? Aba, ibang kwento na naman yan ah. Baka naman agila lang yun na naligaw galing sa bundok. O kaya malaking mailap na manok. Ano ka ba? Hindi to kwento-kwento lang. Nagsasabi ako ng totoo. Meron nga malahiganting ibon doon. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko. Kulay itim. Malalaki ang mga kuko. Tapos napakalaki ng mga tuka. Nakakatakot talaga pare. Tignan mo, kinikilabutan pa ako hanggang ngayon. Ano kayang klaseng ibon yun? Hindi yun ibon pare. Madami ang nagsasabi na baka daw aswang yun. Natahimik bigla si tatay sa kanyang narinig. Nawala ang antok sa kanyang mga mata at napalitan ng seryosong tingin. Nagkatingin na naman kami ni Tantan. Halika na nga. Gusto ko din makita yung sinasabi mong ibon na yan. Lumabas si tatay na hindi man lang nakapagtsinelas ng maayos. Agad namang kaming sumunod ni Tantan. Pagdating namin sa kanto malapit kina kapitan, nakita namin ang dami ng mga tao. Paglapit namin, nakita ko ang isang nakahandusay na nilalang na itim. Diyos ko, ano yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng nilalang ah. O di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Ayaw mo kasing maniwala eh. Totoo ba talaga to? Ano bang tingin mo dyan, Peke? Laruan? Pambihira ka. Hawakan mo para malaman mo kung totoo. Nagsimula ng mag-ingay ang mga tao sa paligid. Nagkaroon ng pagtatalo kung ano ba talaga ang nilalang na yon. May mga nagsasabi na aswang at may nagsasabi na ito ay ibon lang. May nagsalita na kailangan itong sunugin na kagad para hindi na muling mabuhay, habang ang iba naman ay gustong tawagan ang mga otoridad. Nakatayo lang kami ni Tantan sa isang tabi habang tahimik na nakikinig, hanggang sa naagaw ang atensyon ko sa biglang sinabi ni tatay. Kung aswang nga ito, Carlos. Aba, sinong nakapatay dito? Tignan mo, wala naman siya sugat. Parang basta na lang bumagsak at nalagutan ng hininga. Nagkatinginan kami ni Tantan. Pagkatapos nun,
Hinila ko siya palayo sa mga tao. Pumunta kami sa may bandang likuran ng isang nakaparadang jeep kung saan walang makakarinig sa amin. Tantan, yung ibon, yan yung nakita ko kagabi sa labas ng bintana natin, seryoso. Aswang ba talaga yan? Oo, aswang nga, Junjun. O di ngayon naniwala ka na. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Yung mga nakikita natin ng mga uwak, hindi talaga sila uwak, kundi mga aswang. Talaga? Ibig sabihin lahat yun? Mga aswang sila? Grabe, ang daming aswang nun. Oo, sobrang dami talaga. Yung mga yon, mga aswang sila. Gumagamit sila ng anyo ng ibon para mas madaling makapagmanman. Sabi nga sa akin ni Aa, nagugutom na daw sila dahil wala na silang makain sa bundok na kinalbo. Ngayon, nandito sila sa baryo para kumain. Pero Tantan, paano naman nalaman ni Aa ang lahat ng to? Sintu-sintu siya, di ba? Wala sa tamang pag-iisip eh. Eh bakit parang alam na alam niya ang tungkol sa mga yan? Sino ba kasing nagsabing sintu-sintu si Aa? Ikaw naman talaga, oo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi siya baliw? Ano yun? Nagpapanggap lang siya? Bakit? Ang ibig ko sabihin, hindi siya basta sintu-sintu lang. Kapareho ko siya. Nakikita niya kung ano ang nakikita ko. Kapareho mo siyang may third eye, ganun? Oo, pero mas mahusay yun sa kanya. Kasi hindi lang mata ang gumagana, kundi pati na rin ang pandama niya. Mas marami talaga siyang alam. Mas marami siyang nakikita at nararamdaman. Saka meron siyang isang malakas na kakampi. Kaya wag na wag mo siyang mamaliitin at wag mong tutularan ng iba na pinagtatawanan siya. Kasi si Aa ay isang... Hindi na naituloy ni Tantan ang kanyang sasabihin dahil biglang may narinig kaming tunog ng maliit na kampanilya. Napalingon kami at nakita namin ang pagdating ni Aa. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng kalsada. Gaya ng una ko siyang nakita. Madungis siya, gulo-gulo ang buhok at puno ng putik ang kanyang mga paa. Nang lumapit siya sa kumpulan ng mga tao, agad silang nagtakip ng ilong. Mabilis na lumayo ang mga tao. Iniwasan nila siya na parabang may nakakahawa siyang sakit. Pero si Aa, walang pakialam sa pandidiri ng mga tao sa kanya. Nanatili ang kanyang tingin sa nakabulagtang itim na nilalang sa kalsada. Huminto siya sa tapat ng pinto at dahan-dahang tumigil ang pag-alog niya sa kampanilya. Tumingin si Tantan sa akin at biglang ngumiti. Nawala ang seryosong mukha niya kanina at parang naging excited pa siya. Oh, ayan na pala si Aa eh. Sige na, Junjun. Diyan ka muna. Kakausapin ko lamang ang kaibigan ko. Bago pa ako makapagsalita, naglakad na siya papunta kay Aa. Hindi siya nandidiri, hindi siya lumalayo o nagtatakip man lang ng ilong tulad ng iba. Samantala, naiwan naman ako na nakatayo lang. Nakatingin sa kanilang dalawa. Nagtataka ako kung bakit parang komportableng-komportable ang kapatid ko sa taong pinandidirian at pinagtatawanan ng mga tao. Nakita kong bumulong ang baliw sa kapatid ko at tumango naman si Tantan habang nakatingin sila sa patay na aswang. Unti-unting nagsialisa ng ibang tao sa pagkakataong yon. Ilang sandali pa ay lumapit na sina Kapitan kasama ang kanyang mga tanod. Sinuri nilang mabuti ang nilalang. Para kay Kapitan, hindi ligtas na hayaan lang ang bangkay sa gitna ng kalsada. Inutusan niya ang mga tanod na maghakot ng mga tuyong kahoy at kumuha ng gasolina. Nagdesisyon siyang sunugin na ang nilalang para mawala na ang takot ng mga tao at para na rin hindi ito mangamoy sa gitna ng initan. Nagsiuwian na ang lahat ng tao pagkatapos nun. Kami din nila tatay ay umuwi na rin. Samantala, pagkatapos ng pangyayaring yon, naging tahimik ang baryo buong maghapon. Walang ingay,
maliban sa mga umaakyat na truck ni Congressman. Pero ang katahimikang yun pala ay isang masamang pangitain. May mangyayari palang hindi maganda. Nang sumapit ang gabi, muli kong narinig yung kalembang ng kampanilya ni Aa. Muling nairita ang tenga ko sa tunog na yon. Kaya naman, agad kong kinuha at inilagay ang inihanda kong earphone at nakinig ng music. Nilakasan ko ang volume para hindi ito marinig. Saka ko pumikit ng mariin. Ilang sandali pa, naramdaman kong gumalaw ang higaan. Alam kong si Tantan yun. Maya-maya, naramdaman kong tumapat siya sa akin. Nanibago ko sa ginawa niyang yun. Kaya naman, nanatili akong nakapikit at nagpanggap na tulog. Hinawakan niya ang balikat ko. Tila sinisiguro niya kung mahimbing na ba ang tulog ko. Pinanindigan ko ang pagpapanggap dahil may kakaiba akong kutob. Pakiramdam ko ay may gagawin siyang hindi ko inaasahan. Ang galing! Effective talaga yung kalembang ni Aa. Ang bilis niyang mapatulog si Junjun. At sigurado ko, lahat ng tao masarap na din ang tulog kagaya kagabi. Makaalis na nga nang makatulong ulit ako kay Aa. Nang maramdaman kong lumayo na siya, dahan-dahan kong tinanggal ang headset. Dinig na dinig ko ang marahang yapak niya sa sahig. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko siyang lumapit sa aming lumang aparador. Binuksan niya ito at kinuha ang matagal nang nakatambak na tirador bago dahan-dahang lumabas ng kwarto. Hindi alam ni Tantan na sumunod ako sa kanya. Nakita kong sumama siya sa sintu-sinto. Kailangan natin bilisan. Marami sila ngayon. Galit na galit sila dahil sa pagkamatay ng kanilang prinsipe. Ano? Prinsipe nila yung napatay mo kagabi? Oo, Tantan. Kaya aasahan nating hindi magiging madali ang laban na to. Ano? Handa ka ba, Tantan? Oo naman. Handang-handa na. Naglakad ang dalawa, kaya sumunod ako ng tahimik hanggang sa makarating kami sa bungad ng baryo. Doon mismo sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Buknoy. Tumingala ako at doon ko nakita ang mga nagliliparang mga nilalang sa itaas. Natakot ako. Agad akong nagtago sa likod ng isang puno. Doon ko nakita ang tunay na anyo ng mga nilalang. Hindi sila ibon. Sa tulong ng maliwanag na sikat ng buwan, nakita ko ang tunay na anyo ng mga nilalang. Hindi nga sila mga ibon, kundi parang mga tao na may malalapad na pakpak. Meron silang matatalim na pangil at yung mga kuko nila mahahaba at matatalas. Bumaba sila at pinalibutan ang dalawa. Nakita kong namulot ng bato si Tantan. Aa! Ngayon na! Sige! Simulan na natin! Handa ka na! Tumango si Tantan. Pagkatapos nun, ay pinatunog ni Aa ang kanyang kampanilya. Sa pagkakataong yun, tumunog ito ng napakalakas. Parang kalembang ng isang dambuhalang kampanaryo sa simbahan. Umalingaw-ngaw ito ng paulit-ulit. Nakita ko kung paano biglang nakahawak sa kanilang tenga ang mga halimaw. Ang iba ay hindi nakatiis sa ingay at nagsialisan. Pero may iilang matatapang na sinubukan pa ring makipaglaban. Isang aswang ang mabilis na bumulusok at muntik ng madagit ang kakambal kong si Tantan gamit ang matatalas nitong kuko. Tantan! Sa kanan mo! Dali! Mabilis na nakaiwas si Tantan. Lumingon siya at mabilis na ikinasa ang kanyang tirador. Sa isang mabilis na bitaw, tinamaan sa mata ang aswang. Umalingaw-ngaw ang isang nakapangingilabot na tili
at mabilis itong nahulog mula sa itaas, direkta sa paanan ni Aa. Kaagad na itinapat ng sintu-sinto ang kampanilya sa tenga ng nilalang at pinatunog ito. Aray ka! Itigil mo yan! Itigil mo yan! Wala kayong puwang sa baryong to! Wala silang kasalanan! Bakit nyo sila dinadamay sa galit ninyo? Bumalik kayo sa bundok at wag na kayong babalik dito kahit kailan! Babalik na ako! Huwag nyo lang akong patayin! Maawa ka! Tinigil ni Aa ang pagpapatunog ng kanyang kampanilya. Matapos yun, ay hinayaan niya ng makalipad ulit papalayo ang aswang. Pero ang kanyang mga kasamahan ay hindi natakot. Lalo lang silang naging agresibo at sunod-sunod na bumulusok pababa para saktan ang dalawa. Muling itinaas ni Aa ang kanyang kampanilya, pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta kalansing ang ginawa niya. May kakaibang ritmo ang kanyang pag-alog. Mabagal sa simula, tapos ay biglang bibilis, tapos babagal ulit. Sa bawat tunog nito, may nakikita kong parang gintong liwanag na bahagyang kumikislap sa paligid nila. Tapos yung mga aswang, bigla silang nagsisitalsikan. Para bang bumabangga sila sa isang hindi nakikitang shield o harang. Ano ha? Kaya niyo pa ba? Wala pala kayo eh. Akala niyo siguro ganun-ganun lang kami kadaling makuha, no? Sige, sugod! Subukan niyo! Napahanga talaga ako sa dalawa. Hindi ko akalaing may kapangyarihan pala yung sintu-sinto na kaibigan ni Tantan. Nanatili ako sa pinagtataguan ko at patuloy lang silang pinanood. Parehas silang pinagmamasdan ang mga nilalang na nakahandusay sa lupa. Umalis na kayo! Habang may pagkakataon pa kayong mabuhay! Muling pinatunog ni Aa ang kanyang kampanilya at muli nakita kong nagtakip sila ng kanilang mga tenga. Nang huminto ang kalembang, nakita ko dumugo ang kanilang mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, lumayo kayo sa baryong to! Huwag niyo kaming pilitin! Nalipulin kayong lahat! Ayokong pumatay. Labag yan sa kalooban ko. Dahil alam kong biktima lang din kayo ng pagkakataon. Alam kong nasira ang mga pugad ninyo at naghihiganti lang kayo. Pero sana, wag dito sa baryo. Dahil maraming inosenteng pamilya ang madadamay dito. Tama siya! Yung mga tao rito sa baba, wala silang kasalanan sa inyo. Kung nasira man ang kuta ninyo sa bundok, pati tong baryo namin, nasira din naman ah. Pare-pareho lang tayong nawalan. Kaya huwag kayong magiganti dito. At hindi nyo kami kalaban. Last warning na to. Kapag hindi pa rin kayo tumigil, mapipilitan na akong gamitan kayo ng pinakamalakas na kapangyarihan nitong kampanilya ko. Hindi lang kayo mamamatay, kundi masusunog kayo at magiging abo. Walang matitira sa inyo kahit isa. Gusto nyo ba yun? Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ng isang aswang na tila sumasagot sa sinabi ni Aa. Ramdam ko yung galit nila, pero nandun din yung takot dahil sa gintong liwanag na bumabalot kina Aa at Tantan. O ano? Nakikinig ba kayo? O gusto nyo pang tikman tong bala ng tirador ko? Layas! Alis na! Sa isang hudyat, sabay-sabay na lumipad ang mga nilalang. Lumayo na sila at tinahak ang direksyon pabalik sa bundok. Nakahinga ko ng maluwag nang masigurong wala na kahit isang aswang sa paligid. Ang gintong liwanag naman ay nawala na din. Ayos, nakaalis na sila ngayon. Pero wag tayong papakasiguro. Baka bumalik pa rin sila. Hayaan na muna natin yan. Ang mahalaga, naitaboy natin sila bago pa sila makapaminsala sa mga tao sa loob ng baryo natin.
Di ba? Namangha ako habang pinapanood sila. Ang kapatid kong madalas na nagsusungit at yung sintu-sinto na pinagtatawanan ng lahat ay isa palang manunugis na mas matapang pa sa kahit na sinong matanda o siga sa aming baryo. Sila palang dalawa ang nagbabantay sa amin habang kami ay natutulog at walang kamalay-malay sa panganib na nasa loob ng aming baryo. Tara na! Sige, iatid na kita sa inyo. Pero ikaw, saan ka ba talaga tumutuloy? Yung totoo, Mahirap kasi yung pakalat-kalat ka lang kung saan-saan. Lalo na ngayong gabi-gabi na silang sumusugod. Doon lang ako. Doon, sa may nasirang simbahan. Doon? Di ba siraan na yun? Bakit hindi ka na lang kaya sumama sa akin? Pwede kitang pagawang kay tatay ng isang maliit na kubo para naman may maayos ka matutuluyan. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya kung ano ka at kung ano talaga ang mission mo rito sa baryo natin. Hindi naman pwedeng ganyan ka na lang. Isa kang bayani, tapos natutulog ka lang sa isang sirang gusali? Hindi, wag na. Okay lang ako. Ang tahanan naman ng Diyos, ang tahanan ko, kahit sira pa yun. Tumango si Tantan. Pagkatapos nilang mag-usap, ay naglakad na silang dalawa. Hindi nila alam na nakasunod ako sa likuran nila. Alam mo, wish ko lang talagang magawa na ulit yung simbahan na yon. Kasi simula nang gumuho yun at nawalan kami ng pare, parang naging mas madilim na ang baryo namin eh. Iba pa rin kasi yung may gumagabay, yung may nagdarasal para sa proteksyon mula sa itaas. Pakiramdam ko, kaya kami pinapasok ng mga aswang kasi mahina na ang kapit namin sa itaas eh. Totoo yan sinasabi mo, Tantan. Kapag talaga nawala ang pananampalataya ng mga tao sa isang lugar, mawawala talaga ang liwanag. Pero wag ka mag-alala. Yung wish mo, matutupad yan, panigurado. Talaga? Paano? Basta, alam ko matutupad yun. Ikaw talaga, pinapa-excite mo naman ako eh. Pero kung totoo man yan, magiging ako ang pinakamasayang bata dito sa amin. Gusto ko na talagang magsimba saka magmano sa pare eh. Bakit ka pa maghanap ng pare? Pwede ka namang magmano sa akin. Ikaw talaga, binibiro mo naman ako eh. Sabi ko sa pare ako magmamano. Tumigil sa paglalakad si Aa at tinitigan siya nito ng matagal. Biglang lumapit si Tantan. Biglang yumuko para abutin ang kamay ng sintu-sinto. Nagmano siya rito ng may buong paggalang. Pagkatapos magmano, hindi pa rin siya bumitaw. Niyakap niya ng maigpit si Aa. Salamat Salamat sa pagbabantay at pagtataboy dun sa mga aswang. Alam mo, kung di dahil sa'yo, baka wala na kaming lahat dito. Nagulat ako sa nakita ko. Si Tantan, na madalas na masungit at matigas ang loob, ay ganun na lang kung magpakita ng emosyon. Bahagya din natigilan si Aa, pero dahan-dahan niyang tinapik ang likod ng kapatid ko at ngumiti. Wala yun. O ano? Tara na. Kumala si Tantan sa yakap at tumingin sa mukha ni Aa. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa habang seryosong nagpatuloy sa pag-uusap. Pero bigla siyang huminto at lumingon. Agad akong nagtago. Alam mo, mukhang may nakasunod sa atin. Ha? Aswang ba? Hindi. Sige, lapitan mo. Nandun siya sa may likod ng puno na yon. Itinuro ni Aa ang puno kung saan ako nakatago. Mabilis na lumapit si Tantan. Pagkakita niya sa akin, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. John? Anong ginagawa mo dyan? Kanina mo pa ba kami sinusundan? Ha? Oo. Nakita ko lahat. Lahat ng ginawa nyo.
yung kampanilya, yung mga aswang, basta lahat nakita ko. Talaga? Nakita mo? Anak nang, talagang napakakulit mo naman pala talaga no? Sabi ko sa'yo, matulog ka na, di ba? Bakit ka pa sumunod? Sinundan kasi kita, kasi alam ko may pinaplano ka eh. Lagot ka, susumbong kita kay tatay. Sasabihin ko na lumalabas ka sa gabi at kung ano-anong ginagawa mo kasama si Aa. Siguradong papaluin ka ni tatay kapag nalaman niya to. Inirapan ako ni Tantan at tinignan ako ng masama. Imbis na matakot sa banta ko, sinungitan niya lang ako. Ganon. Isusumbong mo ako. Sige, subukan mo. Pero bago mo magawa yon, Biglang nanlaki ang mga mata ni Tantan habang nakatingin sa likuran ko. Itinuro niya ang madilim na bahagi ng kalsada na nasa likod ko lang. Junjun, sa likod mo may aswang. Huwag kang gagalaw Mabilis akong tumakbo palapit kay Tantan at yumakap sa braso niya habang lumilingon-lingon sa paligid. Pero nang makita kong tumatawa siya, doon ko naintindihan na niloloko niya lang ako. Takot ka naman pala Nakakainis ka. Hindi nakakatuwa yun, Tantan ha. Tama na yan. Huwag mo nang isusumbong ang kapatid mo, Junjun. Ginagawa niya lang to para sa inyo. Mabuti pa, tara na, bilisan na natin. Malapit nang mawala ang bisa ng pampatulog na galing sa tunog ng kampanilya ko. Baka magising na ang tatay nyo. Dahil sa sinabi niyang yun, ay mabilis na kaming naglakad hanggang makarating sa bahay. Sige na, Aa. Salamat sa paghatid mo sa amin, Mag-iingat ka sa pag-uwi, Tumango lang si Aa, tapos ay naglakad na siya, pabalik sa sirang simbahan. Kami naman ni Tantan, nag-unahang makapasok sa bahay. Sa likod kami dumaan para hindi kami mapansin ni tatay kung sakali man na magising siya. Pagkahiga namin, ay hindi ako kagad nakatulog dahil sa dami ng iniisip ko. Pero makalipas ang halos 1 oras, dinalaw na rin ako sa wakas ng antok. Kinabukasan, nagising kami na nagkakagulo ang mga tao sa labas. May mga sumisigaw at nagtatakbuhan. Tantan, ano yun? Nagkakagulo sila sa labas ha. Hindi kaya sumugod na naman ang mga aswang? Hindi ko alam. Tara, tignan natin. Mabilis kaming lumabas ng bahay. Wala si tatay sa loob. Kaya naman nagpasya kami ni Tantan na lumabas na at tignan kung ano ang nangyayari doon. Nakita namin ang mga tao. Tumatakbo sila papunta sa iisang direksyon. Kaya naman nagpasya kaming sundan ang agos ng mga tao. Pagdating namin sa dulo, doon sa may paanan ng bundok, nakita namin kung ano ang nangyari. Yung mga illegal loggers na tauhan ni Congressman ay natagpo ang patay. Nakakatakot ang sinapit nila. Ang kanilang mga katawan ay durug na durug at puno ng malalalim na tuka na tila gawa ng dambuhalang mga ibon. Sa gitna ng kaguluhan ay hinanap ko si Aa, pero wala siya. Hindi ko siya nakita. Wala na siya. Tapos na ang misyon niya rito sa baryo, Junjun. Umalis na siya para muling simulan ang bago niyang misyon. Ganon? Umalis na siya? Sigurado bang ligtas na tayo laban sa mga aswang na yun? Hindi na ba sila babalik dito? Hindi ko alam. Naku po, ano namang klaseng sagot yan, Tantan? Wala palang kasiguraduhan eh. Huwag ka matakot. Kung sakali man na bumalik yung mga aswang para magasik ulit ng lagim dito, darating uli siya. Maniwala ka sa akin. Promise mo yan ha? Oo, akong bahala. Pagkatapos ng nakakatakot na pangyayaring yon, hindi na nga sumalakay ang mga aswang sa aming baryo. Pati yung operasyon ni Congressman ay natigil na din. Wala nang nangas
na umakyat ng bundok para mamutol ng mga puno. Kasabay nun ay kumalat ang balita tungkol sa mga sinabi o kwento ng mga nakaligtas na mga illegal logger. Ang sabi nila, sinalakay daw sila ng mga higanting ibon at walang awang pinatay ang kanilang mga kasamahan sa brutal na paraan. Akala ko, yun lang ang himalang mangyayari sa baryo namin. Hindi pa pala. Meron pang isa na hindi talaga namin inaasahan. Isang umaga, nakita na lang namin ang mahabang linya ng mga truck ni Congressman na papasok sa baryo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito gagamitin sa pagtutroso, kundi nagpamigay sila ng sako-sakong ayuda, bigas at grocery para sa lahat. At higit sa lahat ng yun, nagbaba sila ng mga materyales para sa pagpapagawa ng aming simbahan. Nagkatitigan si Tatay at Mang Carlos habang pinanonood ang mga trabahador na nagsisimula ng linisin at ayusin ang pagtatayuan ng bagong simbahan. Pare, anong masamang hangin kaya ang nagtulak kay Congressman para gawin ito? Abay, dati-dati naman eh. Wala siyang pakialam sa baryo natin ah. Anong himalang nangyari, pare? Hindi masamang hangin na nagtulak sa kanya, pare. Marahil ay nakalanghap siya ng sariwang hangin, kaya nalinis ang utak niya at nagkaroon na ng konsensya. O baka naman, natakot na rin siya na baka siya na ang isunod na mga ibon na yon kung hindi pa siya magbabago. Natawa ng bagya si Mang Carlos, pero bakas pa rin ang pagtataka sa kanyang muka habang pinanonood ang mga truck na nagbababa ng mga simento at yero sa tapat ng lumang simbahan. Lumipas ang ilang linggo at mabilis na natapos ang pagpapatayo ng simbahan. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang unang misa pagkatapos ng pinagdaanan naming dilubyo. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil sa balitang may bago na ring pari na itinalaga sa lugar namin. Masayang-masaya ako habang naglalakad papunta sa simbahan. Pero ang mas masaya ay si Tantan, kasi sabi niya ay kinuha siya ng bagong pari para magsilbi bilang sakristan. Ilang sandali pa ay naglakad na papunta sa altar ang pare. Natulala ako sa nakita ko. Napakagwapo ng pari at malinis na malinis ang kanyang itsura sa suot na puting abito. Ngunit habang tinititigan ko siya, pakiramdam ko ay nakita ko na siya kung saan. Pamilyar kasi ang kanyang mga mata. Nang magsimula na ang misa, kinalembang na ni Tantan ang hawak niyang kampanilya. Doon ako napatitig ng maigi. Ang kampanilyang yon ay kamukhang kamuka ng gamit ni Aa noon. At noong humilya, nagpakilala siya. Ang pangalan niya ay Father Antonio Abad. Doon ko napagtanto na si Aa at ang bagong pari ay iisa. Ang sintu-sinto na pinagtatawanan ng lahat noon ay ang taong ipinadala pala ng Diyos para iligtas kami sa dilim. Ngumiti siya sa direksyon ko at alam kong alam niya na nakilala ko siya. 10 taon ang lumipas. Naging maayos na ang lahat sa aming baryo. Maging kami ni Tantan ay naging maayos na din. Sa tulong ni Aa o ni Father Antonio, nakapag-aral kaming dalawa. Si Tantan ay pinag-aral niya sa seminaryo. Ngayon ay isa na ring ganap na pari ang kakambal ko at nagsisilbi siya sa karatig na bayan. Dala ang parehong tapang at kabutihan na ipinakita niya nung bata pa kami. Ako naman,
Sa tulong pa rin ni Father Antonio ay nakapagtapos din ng pag-aaral sa kursong agriculture. Mula nang maging maayos ang lahat sa baryo, tuwing dapit hapon ay tumutunog ang kampana sa simbahan. Sandali akong tumitigil para magdasal at magpasalamat sa Poong May Kapal. Ang tunog kasi ng kampana ang simbolo na ang aming baryo ay mananatiling ligtas, maliwanag at malayo sa anumang panganib. Hanggang dito na lamang po ang kwento at sana ay may natutunan po kayong aral at nagustuhan nyo rin ang aking paglalahad. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal.